Hi everyone! Welcome to the Empath Art Guys, another love reading, timeless and general. Take what resonates lang po. Maybe some part of the reading makaresonate kayo. Some part of it hindi, totally hindi kayo makaresonate. Or sa pakiramdam ninyo, this is your reading. I-claim natin ang mga positibo at magbigyang gabay kung hindi naman positibo yung mga lalabas sa ating reading. Maging gabay para sa inyong love life and life in general. Tingnan po natin ngayon kung anong love story, connections, guidance ang ating mababatid for this reading. Okay, Spirit Guide, ito po yung inyong mga messages. 4 of Wands, 8 of Wands, Chariot, 4 of Swords, Magician, 5 of Swords, 5 of Pentacles, 10 of Wands. Meron ditong Ace of Wands. Okay, nandito yung 5 of Pentacles, nandito yung 5 of Swords, at yung 10 of Wands. So, meaning, merong nangyari sa relationship ninyo ng person mo na kung saan merong kaguluhan, pagtatalo, pag-aaway, hindi pagkakasundo, may dumating sa time na parang sobrang bigat na dalhin ang inyong relasyon. Siguro ang nangyari dito is codependency. Diba? Parang wala na lang ginawa kundi nakabuntot kayo sa isa't isa, parang wala nang freedom, nandiyan na yung maliit na bagay, pinagtatalunan, nauuwi sa matinding away, selos, at kung ano-ano pa. The 5 of Swords dito, too much complications, confusion, parang ang dami ng mga nagpatong-patong na yung mga pag-aaway ninyo sa mga maliliit na bagay, lumaki ng lumaki, hanggang minsan sa inyong relasyon parang sobrang bigat na, nakakapagod na, nakakasawa na, too much burden na to take. Kaya maaring minabuti ninyong dalawa o ng isa sa inyo na lumayo na lang, at sa paglayo naman nito, parang feeling mo you're losing your love. Parang sa pag-alis ng person na yon, pakiramdam mo na parang nawala ang lahat sa'yo. O ganun din yung person mo. Actually, pareho kayo. Nang nalayo kayo sa isa't isa dahil itinigil nyo na ang inyong relasyon, dahil sobrang bigat na, sobrang nakakapagod na sa dami na ng conflict na nangyayari sa inyong dalawa, dami na kayong pinagtatalunan, siguro about finances, apektuhan na rin yung career ninyo, family ninyo, friends ninyo, or whatever. Mas minabuti nyo na lang na magkalayo muna kasi mabigat na eh. Nang pagkakalayo naman ninyong dalawa, naramdaman ng isa't isa yung pakiramdam na parang hindi siya, imbis na parang gumaan, mas naramdaman yung bigat ng kawalan ng isa't isa kasi parang bigla naman na na-miss yung isa't isa. Kasi feeling, bakit nawala sa akin tong taong to? Minahal ko to eh. Ano bang nangyari sa amin? Parang ganun eh. Parang bigla tuloy bumalik, nag-rewind, tapos bumalik ang mga alaala na yung mga sweet moments ninyo, and feeling lost. Your life may seems to be lost somehow nang nawala ang person mo at ikaw rin sa kanya, sa buhay niya. Pero ang nangyari dito, pareho niyong minamanifest na nawa muli kayong magkausap,
pareho niyong minamanifest na muli kayong magkaayos at madugtungan pa yung relationship ninyo, maging maayos. Diba? Pareho niyong minamanifest yun eh. Na sana hindi na lang naging ganito. Parang nang nagkalayo kayo, doon mo na-realize yung mga bagay na dapat palang hindi mo ginawa. So, kunwari, kung masyado kang selosa, ganun. Ganun din yung person mo. Doon niya rin na-realize na dapat ganito yung pag-treat sa'yo ng maayos. Dapat hindi niya nasabi yung ganito. Ito yung dapat niyang gawin. Ito yung hindi niya dapat gawin. Ganun, pareho kayo. Kaya, minamanifest nyo ngayon na sana maging maayos pa ang lahat. Na magkaroon pa ng panibagong pagkakataon. Nandito si Four of Wands. So parang you are emotionally burned out na sa pagkakalayo ninyo, kayo ng person mo. Kaya gusto mo na lang magpahinga muna ang iyong puso, ang iyong isipan. Nagpatuloy ka na lang to live your life and you continue to manifest na nawa magkaroon ng panibagong pagkakataon sa inyong dalawa. Magkaayos pa kayo kasi mahal nyo naman ang isa't isa eh. Ang nangyayari lang dyan, maybe you are not mature enough na nandun pa kayo sa relasyon na yun, kaya maliit na bagay, lumalaki yung pagtatalo. Ang maganda dito, since nandito lumabas ang 8 of Wands, ibig sabihin, magkakaroon kayo ng communication. O maybe magkakaroon ng pagkakataon for you to have heart-to-heart talk. At dahil doon, nandito yung Ace of Wands, ibig sabihin yan, there will be a new chapter sa love life ninyo. There will be a new chapter sa connection ninyo, new opportunity na ayusin ang mga dapat ayusin. Magbago, baguhin ang mga dapat baguhin. New chapter, new beginning, new opportunity, and this time, your relationship will be more mature, more passionate. New chapter. At yun ang mangyayari. Four of Wands. 11-11 card. Angel card. Ibig sabihin, this is a joyful reunion. Afterwards, sa pagkakalayo ninyo, maaring nandun yung mga realizations, nandun yung pagbabago. Kasi gano'n naman talaga eh. Minsan talaga kapag ka nagkakalayo kayo, dun mo naiisip yung mga lessons na nangyari sa inyong relasyon. Na mga panahon na sobrang nagiging toxic na. Kapag pareho ninyong na-realize lahat yun, maaring magsimula kayo bilang friends. Tapos eventually, nandiyan ulit yung love, passionate, intimate, and yung love. So this Four of Wands signifies joyful reunion, reconciliation, angel card, 11-11 card, meaning your manifestations do come true. At this time, the Chariot. Sa next chapter ng inyong love life, ng inyong relasyon, the Chariot means or signifies that anuman yung mga problema, mga pagsubok na pagdadaanan ng inyong relasyon, ups and downs, malalagpasan nyo na yan. You will overcome those at ma-handle ninyong pareho ng maayos, malalagpasan anumang mga pagsubok. At mas magiging matagumpay ang inyong pagsasama. Kasi maybe before you are not mature enough, pareho kayo, kaya maliit na bagay, di ba, lumalaki, nagiging magulo. But this time, kapag nag-mature na kayo at bigyan ng panibagong pagkakataon, new chapter, ang inyong love life, ang inyong connection, you are mature enough at malalagpasan anumang pagsubok. Joyful reunion, heart-to-heart talk, new chapter, manifestations do come true. Panibagong kabanata. Wala pong imposible, basta pareho kayo na i-open up ang puso ninyo sa pagbabago, magandang pagbabago, pag-uusap ng maayos, para sa inyong muling pagkikita, pagbabalikan,
hindi na magiging toxic pa. Minsan siguro may pagtatalo pa rin, pero hindi na katulad dati. No, mas madali ninyong maresolba, maayos. Nandiyan yung suporta, nandiyan yung tiwala, nandiyan yung pangunawa, nandiyan yung talagang love. And nothing is impossible. Just always pray and manifest that all things will be going well. Yung mga lessons na natutunan, nandiyan yan. Wag nang, yung mga pagkakamali, wag nang ulit-ulitin pa. Pareho kayo magpakumbaba sa isa't isa. I-acknowledge niyo yung pagkakamali. At kung gusto niyo talaga magkabalikat, maging maayos ang lahat, hayaan yung i-guide kayo ng inyong mga spirit guide, ng inyong mga angels. At saka syempre din, kailangan din sincere din yung pagbabago sa sarili, isa't isa, for a better connection or relationship. Okay, this is a new chapter, joyful reunion, heart-to-heart talk, and manifestations that do come true. Okay, so yun lang po. Maraming salamat po for watching. Please don't forget to like, share, comment, subscribe, follow me on Facebook and TikTok. Have a good day po and God bless.